All hail the power of Jesus' name. Let angels prostrate fall. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. O seed of Israel's chosen race, now ransomed from the fall. Hail him who saves you by his grace and crown him Lord of all. Hail him who saves you by his grace and crown him Lord of all. Sinners whose love can never forget the wormwood and the gall. Go spread your trophies at his feet and crown him Lord of all. Go spread your trophies at his feet and crown him Lord of every tribe and every tongue that bound creation's all, now shout in universal song, the crown is Lord of all. Now shout in universal song, the crown is Lord of that with yonder sacred throng we at his feet may fall. We'll join the everlasting song and crown him Lord of all. We'll join the everlasting song and crown him Lord of all. Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po muli sa ating prayer covenant sa umagang ito. At ang ating teksto po ay matatagpuan sa Hebrews 2, verses 5 to 12. At ang babasahin ko lamang po ay ang verse 10. Excuse me. Sa pamamagitan ng kanyang pagdurusa, siya ay ginawang ganap ng Diyos at nang sa gayon ay makapagdala siya ng maraming anak patungo sa kaluwalhatian. Ito'y dapat lamang gawin ng Diyos na lumikha at nangangalaga sa lahat ng bagay sapagkat si Jesus ang tagapanguna ng kanilang kaligtasan. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat.
Bago po ipaliwanag ng author kung papaanong si Jesus ay binago niya ang ating pagsamba, naglagay siya ng pundasyon. Nireview niya ang katotohanang si Jesus ay naging tao. Sa verse 5 ay isinulat niya ang ganito, "Hindi hinayaan ng Diyos na pamunuan ng mga anghel ang darating na bagong mundo, tulad ng sinasabi natin." At upang suportahan ang statement o ang pahayag na ito, kinote niya yung Psalms 8, verses 4 to 5 sa Old Testament. Ngunit, merong nagpatotoo somewhere at ganito yung sinabi, "Ano ba ang tao upang iyong pahalagahan? Nilikha mo siyang mababa sa mga anghel ng kaunting panahon. Pinutungan mo siya ng kaluwalhatian at karangalan. Pinamunuan ang lahat ng bagay sa ilalim ng kanilang paa." Sinasabi po ng Salmo na ang lahat ng pamumunuan ng mga tao ang lahat ay pamumunuan ng mga tao. Ngunit ang anak ng Diyos ang tagapagmana ng lahat. Sa Hebrews 1 verse 2. Ibig sabihin, para matupad ang kasulatan, dapat siyang maging tao. Si Jesus ay kailangang gawing mas mababa kaysa sa mga anghel, in a while or for a time, na kokoronahan naman ng kaluwalhatian at karangalan sa ibang pagkakataon. Siya ang representative o kinatawan at pioneer para sa lahat ng iba pang mga tao. Ngayon, sa pamumuno sa lahat ng bagay ng tao o ng humanity, walang iniwan ang Diyos na labas o outside na kanilang control. Sa katunayan, hindi pa natin nakikita ang lahat ng bagay na ipinamumuno niya sa kanila. Ngunit, nakikita naman natin si Jesus na sa maikling panahon ay ginawang mas mababa kaysa sa mga anghel. At ngayon ay ginawa siyang hari at pinigyan ng kaluwalhatian at parangal. Hindi pa natin nakikita ang glory at honor para sa ibang tao. Ngunit nakikita natin ito para kay Jesus. Si Jesus na ating kinatawan o representative. Pero bakit siya pinarangalan? Sa verse 9 ay sinasabi sa atin na siya ay pinarangalan dahil sa kanyang pagdurusa sa kamatayan. Ang kanyang halimbawa ay naging makabuluhan sa kanyang mga readers na nakakaranas o nahaharap sa mga persecutions o mga threats. Sa mundong ito, tayo ay nagsasuffer at namamatay. At pagkatapos, ay magkakaroon tayo ng glory and honor. Gayunpaman, ang kamatayan ni Jesus ay higit na makabuluhan kaysa sa isang halimbawa lamang. Sinasabi sa atin ng verse 9 na sa biyaya ng Diyos ay matitikman niya ang kamatayan para sa ating lahat. At pinalawak pa ng author ang konseptong ito sa mga sumusunod pang chapters. At sa verses 10 to 12 ay matutunghayan natin na si Jesus ay ang ating kinatawan, hindi lamang sa kamatayan, kundi maging sa pamamahala o pamumuno sa sandaigdigan. At sa paglalakbay na kanyang tinahak, tayo rin ay nakikibahagi. Ito ang kadakilaan ng kaligtasan na hatid ni Jesus. Ang kadakilaan ng pamamahala sa lahat ng bagay. Ngunit makakamtan lamang ito sa pamamagitan ng kamatayan. Kaya kinailangang mamatay ni Jesus at kailangan din nating mamatay bago tayo makapasok sa sinasabi nating kaluwalhatian at magharing kasama si Jesus. Nararapat lamang na ang Diyos na kung saan at sa pamamagitan niya ay nag-e-exist ang lahat ng bagay na sa pagdadala niya ng maraming anak sa kaluwalhatian ay dapat gawing perpekto sa pamamagitan ng pagdurusa. Ang plano ng Diyos ay para bigyan ng glory ang kanyang mga anak. At upang maligtas tayo, ang Mesiyas ay kinakailangan niyang maging isa sa atin at mamatay. Sa salitang perfect po dito ay hindi nangangahulugan ng moral perfection. Dahil, morally speaking, perfect talaga ang ating Panginoong Jesus.
Ngunit sa pamamagitan ng kanyang pagdurusa, siya ay naging ganap na qualified o very qualified siyang tawaging ating tagapagligtas. Ang mga nagpapabanal at ang lahat ng pinabanal ay iisa lamang, ang Ama. Dahil dito, hindi ikinahihiya ni Jesus na tawagin silang mga kapatid. Si Jesus ang nagpabanal sa atin. Ginawa niya tayong banal. At dahil tayo ay ginawang banal, tayo na ngayon ay parte o bahagi ng kanyang pamilya. At panghuli, inilagay ni Jesus ang kanyang sarili sa ating level. No? Inabot niya tayo upang dalhin niya tayo sa kanyang kinaroroonan. Ito ang pinakadakilang kaligtasan na inialok ni Jesus sa atin. Isang dakilang kaligtasan na kailanman ay hindi natin dapat nineneglect at hindi kailanman mailalayo sa atin. Purihin ang ating Panginoon. Tayo po'y sumandaling manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong mga salita na aming narinig sa umagang ito. Manatili nawang ang mga salitang ito ay maging kalakasan namin sa aming espiritual na pamumuhay. Salamat sa iyong paalala sa amin, Panginoon, sa pamamagitan ng mga salitang ito. Amin ding ipinagpapasalamat, Panginoon, ang araw na ito na muli ipinagkaloob mo sa amin, sa kalakasan, ganun din sa kagalingan na nararanasan ng sino mang may mga karamdaman. Salamat din, Panginoon, sa pag-abot mo sa mga anak mo na nagdadalamhati. At higit sa lahat, sa mga nagugulumihanan, Panginoon, patuloy na samahan mo po sila. I-comfort mo po sila, Panginoon. Hipuin mo ang kanilang mga physical na pangangatawan kung sila man ay nakakaranas ng karamdaman. Maraming salamat din, Panginoon, sa mga kapatid namin na nakarating sa kanilang mga kaarawan at wedding anniversary sa umaga ito. Patuloy na pagpalain niyo po ang kanilang buhay, palawikin, at magkaroon pa sila ng mas marami pang mga taon na isa-celebrate na kasama ka, Panginoon. At sa buong maghapon na ito, amin pong itinatalagang muli ang aming mga plano, ang mga naisin namin, Panginoon. Patuloy na maranasan din namin ang iyong pag-iingat at ang iyong kaligtasan saan man kami paroroon. Maraming salamat at higit sa lahat, patawarin mo kami, Panginoon, sa aming kasalanan, sa aming kapwa, higit sa lahat sa inyo. Ito ang aking dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen.